Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa katunayan, sa paglapag ng kanyang kapatid, si Fumei ay walang pag-aalala. Anyway, nasa ganoong posisyon siya ngayon, at siya na mismo ang nakabasag ng garapon. Nang makitang lumabas si Fumei, bumantong hininga si Fumei at sumunod. Maya-maya, isa-isa silang nakarating sa master account. Bago pumasok sa account, napag-usapan na ito ng lahat ng uri ng boses sa account. Mukhang ang taksil sa Fulin ay dapat na tumalikod sa kaaway at hiniling sa lahat ng nasa ilalim niya na sabay na tumalikod. Dapat nga, kung hindi, paano siya magiging master ng lungsod? Dapat mahulog ito sa lungsod. Paano kami biglang matatalo sa laban na inaasahan namin, ngunit kumanta at sumayaw ng walang dugo? Fuck, Fumei is a bitch. Normal lang sa kapatid niya ang maging traidor. Nang pinagalitan ng lahat ang pinakamagaling, umubo si Fumei at pumasok na nakataas ang ulo. Pagpasok niya, lahat ng akusasyon at pang-aabuso ay nawala sa isang iglap. Nakita ko na ang sugo ng dragon at si Lord Zhou. Pagkatapos magsaludo ni Fumei, tumingin siya kay Ye Shijun na may galit na mukha, asawa. Huwag kang masyadong magiliw. Hindi nasisiyahang uminom si Ye Shijun, sino ang asawa mo? Wala akong traidor na bayaw, lalo pa ang babaeng asong babae. Narinig ko ang tungkol kay Fulin. Naisip ba ng asawa mo na maaaring ito ang sadyang layunin ni Han Sanchen, na pukawin ang hinala ng ilang tao, upang mapagkakatiwalaan natin ang isa't isa at bumagsak at magdulot ng alitan sibil? Fumei kalsada. Nang marinig ito, galit na pinalakpakan ni Shijun ang kanyang mga kamay at sinabing, "Bitch, kailan ka pupunta dito para makipag-usap?" Hindi naman hindi makatwiran ang sinabi ni Mrs. "Please don't be excited, child Ye." Huminto si Zhou Yanshua. "Bakit, Zhou? Gusto mo ba ang asong ito? Magsalita ka ng mabuti para sa kanya." Si Ye Shijun, na matagal nang nakakita kay Zhou Yanshua na hindi masaya, ay agad na hinamak ang malamig na ugong. Sa Dragon Elder, ang apo ay nakikipagkumpetensya sa kanyang sarili para sa merito at tagumpay. Ngayon ay mas marami siyang pinag-uusapan tungkol sa kanyang asawa. Siyempre, galit si Shijun. Sumimangot ang madilim na ulan, tumingin kay Ye Shijun at malamig na sinabi, "Pwede ba kayong huminahon at mag-usap ng magkasama? Kung hindi, babalik kayo para magpahinga ng mas maaga." Biglang nagalit si Ye Shijun at gustong lumaban, ngunit ang magagawa niya ay ang ilang mga executive sa paligid niya ay ibinaba ang kanilang mga ulo at tila ayaw siyang suportahan sa bagay na ito. Galit na hinampis niya ang palad niya sa maliit na mesa sa harapan niya. Nagmadali si Futian na talakayin ang eksena at sinabing, medyo nasasabik din si Shijun dahil nagalit siya sa mga taong nakapaligid sa kanya na gumawa ng mga pangit na bagay. Ngunit kung tutusin, ito ay higit na patunay ng tapat na puso ng mundo. Bagamat nangyari na, maaari itong maunawaan, hindi ba? Kung tutusin, si Ye Shijun ay isang bata. Sa tulong ng langit, mabilis silang bumaba sa Dalasdes at Tumango. Nang makita ito, natahimik si Minggayo. Si Zhou Yanshua sa isang tabi ay may mga hakbang din para bumaba. Iniangat niya ang kanyang mga kamay at sinabi kay Minggayo, "Kakaiba at maraming nalalaman ang Aaron. Magaling siya sa lahat ng uri ng pandaraya. Kailangan nating mag-ingat sa pilapil kapag tinutulungan natin ang kagubatan." Tumango si Mingyu, napakatotoo ng sinabi ni Lord Zhou. Walang ginagawa ang Aaron. Ang isa ay hindi gagawa ng bagay na walang katiyakan, at ang isa ay hindi gagawa ng anumang bagay na walang kabuluhan. Gayunpaman, si Fulin ay kapatid ni Mrs. Ye. Tinatawag na taong kailangang itali ang kampana para malutas ang kampana, ibig kong sabihin,
hindi mahalaga kung ano ang ibig sabihin ng Aaron ay gumaganap sa Fulin, ngunit si Mrs. Ye ay ang susi sa pagsirasa. Mr. Ye, kailangan mo pang gumawa ng mas maraming trabaho para kay Mrs. Ye. Nang marinig ito, sinulyapan ni Ye Shijun si Fumei nang may pang-aalipusta at malamig na sinabi, huwag kang mag-alala, ang asong ito ay walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit kahit isang bagay, isa lang ang sinasabi ko, hindi niya sinasabi ang dalawa, sabi ko, silangan, hindi na siya pupunta sa kanluran, tama ba ako, Fumei? Seryoso si Fumei at halatang malamig ang tingin. Halata namang galit siya. Hindi pinansin ni Ye Shijun ang kanyang mukha sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, ang kanyang malamig na tingin ay kumislap at namatay. Sa halip, magalang niyang sinabi, sabi nga ng kasabihan, pakasalan ang manok sa manok, pakasalan ang aso sa aso, kahit anong sabihin ng asawa. Tumanggaw si Ye Shijun na may kasiyahan. Sabay tingin niya kay Menggayo at sa iba pa. Parang sabi na naman niya, see, I don't have the ability. Halos kasabay nito, sa pag-aaral sa lungsod, nagkaroon din ng drama ng pagpapakasal sa manok. Biglang sumigaw si Aaron at direktang inilagay ang kanyang kamay sa isang mapa, nahanap ko ito. Nandito ang lugar na iyon. Storytelling channel sa YouTube. Ito, sumimangot si Ivory, naguguluhan. Dahil ang lugar na ito ay malinaw na lumilihis mula sa paraan hanggang sa hilaga patungo sa nasusunog na lugar, at kabilang pa nga sa kategorya ng pagkaligaw sa ilang lawak. Nasa tamang daan ito at biglang lumiko sa ibang direksyon. At mula sa mapa, ang lugar ay dapat na isang napakalayo na tigang na lupain, na napapalibutan ng tuloy-tuloy na mga bundok. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ivory. Ngumiti ng mahina si Aaron, naaalala mo ba ang lalaking pumunta sa akin kagabi? Tumanggaw si Ivory at tila may naintindihan, ibig sabihin wala kang masasabi sa akin. Hindi mahalaga, pupunta ka at sasamahan kita. Masayang ngumiti si Aaron, syempre mas maganda kung pwede mo akong samahan, pero pwede mo bang ipilit? Total hindi ka naman nakakapagpahinga ng maayos nitong 2 araw. Namamatay ka. Direktang kinurot ni Ivory ang maliit na kamay ni Aaron at galit na sinabi. Magsimula tayo mamayang gabi. Ngumiti si Aaron. Ngayong gabi. Bahagyang nag-alinlangan si Ivory, gusto mo bang maging napakabilis? Nasa akin ang iyong paggaling at paggaling ng napakabilis, ngunit ang paggaling ng lahat ay mas mabagal. Masyado bang nagmamadaling pumunta dito kasama ka ngayong gabi? Umiling si Aaron, hindi ko sila isasama. Hindi alam kung gaano kadelikado ang lugar na iyon. Kung masyadong malaki ang gulo, natatakot akong magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo sa oras na iyon, at maaari kung hindi ko sila kayang alagaan ng mag-isa. Ang iniisip ko ay magkasama tayong mag-asawa. Tumingin si Aaron kay Ivory. Tumanggaw si Ivory, masyado bang romantiko ang mundong ito ng 2 tao? Puno ng pananabik, ngumiti si Aaron. Kumain ka muna. Pagkatapos pumunta sa tigang na lupaing ito, hindi ko alam kung kailan ako makakain. Sabi ni Ivory, ilagay ang mapa sa kamay ni Aaron, kinuha ang kabilang kamay ni Han 3,000 at dirdiretsong lumabas. Ang mag-asawa ay lumabas sa bahay ng master ng lungsod, nakakita ng isang restaurant, humingi ng ilang mga bagay at namuhay ng kanilang sariling mundo. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ng Aaron si Ivory sa paligid ng kalye. Matapos makabili ng ilang basic living materials, bumili siya ng ilang gadgets. Ito rin ay isang bihirang paglilibang. Pagkatapos ng lahat, ang mga maliliit na bagay sa buhay ay maaaring matagal nang naramdaman na karaniwan sa iba, ngunit para sa Aaron na mag-asawa, hindi alam kung gaano katagal silang hindi nabubuhay sa gayong mundo ng 2 tao. Bagamat sapat na ang kayamanan ng Aaron para makabili ng kahit ano sa buong lungsod, may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Kinagabihan, nakahanda na ang mga gamit nila. Sa Ivory at Aaron, maraming uri ng pang-araw-araw na pangangailangan ang karaniwang inilagay sa kanilang mga storage ring. Malaking kainin at inumin, maliit hanggang pantay na panggatong, bigas, mantika, asin at suka. Sa madaling salita, nandyan ang lahat ng iniisip mo at hindi mo naisip. Tinawag ni Aaron si Moyang, ibinigay ang makalangit na aklat sa kanya, at sinabi sa kanya na lalabas siya ng ilang araw, upang madala niya ang kanyang mga kapatid upang magpagaling dito. Para naman sa urban defense, sinabihan din ni Aaron si Moyang na maglaro ng 12 point spirit.
Bagamat dapat ay lubhang ligtas na mahulog sa lungsod sa maikling panahon, pagkatapos ng lahat, kahit na gusto ng kabilang partido na mag-counter-attack, kailangan din nila ng oras upang ayusin ang mga tropa at gumawa ng mga plano. Ngunit ang lahat ay kung sakali. Sa makatuwid, kinakailangan para sa Aaron na gumawa ng mga pag-iingat sa hinaharap. Ito ang estilo ng trabaho ni Han mula noong Sanyang. Matapos ayusin ang mga ito, pumunta si Aaron upang makita ang mga sugatan. Maliban kina Chin Shuang at Mo Beit-ian, sa kabuuan, bagamat hindi pa sila nakaka-recover. Sila ay patuloy na bumabawi. Para naman kina Chin Shuang at Mo Beit-ian, bagamat nasa coma pa rin sila, optimistic ang kanilang basic physical condition. Ang Magic Beit-ian ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pahinga, habang sina Chin Shuang at Ivory ay nagnanais na maghintay para sa mahirap at kakaibang sitwasyon ng langit bago gumawa ng mga plano, kaya ang Aaron ay hindi maaaring magmadali kahit sandali. Dahil ang sitwasyon ay stable, Aaron ay sa wakas hinalinhan at plano upang set out sa dilim. Nang dahan-daang nagbukas ng puwang ang East Gate, magkahawak kamay din ang mag-asawa at opisyal na tinungo ang malawak na lupain sa labas. Madilim at maangin. Palagi itong nangyayari sa gabi sa lupain ng demonyo. Dahil sa takot na hindi komportable si Ivory, nilagyan sila ng mask ng enerhiya ng Aaron mula nang umalis sila sa lungsod. Ivory rolled a white eye, wala kang balak gamitin ang suportang ito hanggat hindi natin naaabot ang ating layunin. Balak ko, sumagot si Aaron ng napakatapat. Hindi napigilan ni Ivory na imulat ang kanyang mga mata, asawa, may minahan sa bahay, ngunit hindi ito sayang. Ano ang basura? Ginagamit ko ito upang protektahan tayo. Ang isa ay upang maiwasan ang sobrang lamig na magdulot ng pisikal na kakulangan sa ginhawa. Ang isa pa ay ang pinakamahalaga. Ang aking asawa ay may manipis na balat at malambot na karne. Kung wala ng proteksyon, paano kung ito magaspang ba? Si Ivory ay naging mas malaking puting mata ng direkta at tahimik, ngunit ang kanyang puso ay napakatamis. Glib, get down to business. Ayon sa distance estimation sa mapa, hindi natin mararating ang tinatawag na Dragonland hanggang bukas ng gabi. I mean, flying. Tanong ni Aaron. Tumanggo si Ivory, bagaman ang iyong layout ay talagang mapanlikha sa kabilang panig ng lungsod, pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay naging matatag, at napakaraming sugatang sundalo sa lungsod. Nag-aalala ako na aalis tayo ng masyadong matagal. Sa kaso ng panlabas na presyon, ang sitwasyon sa lungsod ay magiging hindi mahuhulaan. Tumanggo si Aaron, at may katuturan din ang mga salita ni Ivory. Okay. Hawak ang kamay ni Ivory, direktang ginalaw ni Aaron ang kanyang katawan, at gumalaw ang Taisho Shenbu. Bigla silang lumiko ng daan-daang beses na mas mabilis patungo sa kanilang destinasyon. Matapos ang ilang oras na paglilipat ng bituin sa kalangitan sa gabi, opisyal na narating ng dalawa ang dulo ng tuwid na linya, at pagkatapos ay biglang nagbago ang kanilang direksyon at pumunta sa tuloy-tuloy na kabundukan. Ang lugar na ito ay talagang desperado na makita. Nakatayo sa gitna ng hangin, tinatanaw ang tuloy-tuloy na mga bundok sa ilalim ng kanyang mga paa, hindi napigilan ni Ivory na mapabuntong hininga. Oo, ang mga bundok ay tuloy-tuloy. Gayunpaman, ang bawat bundok ay hubad na walang anumang kulay o sigla. Kung titingnan mo, ito ay natural na patay, na nagpaparamdam sa mga tao ng kakaibang pagkasikal. Walang usok sa libu-libong milya, na pumipigil sa Buddha na makapasok sa lupain ng kamatayan. Tumanggo si Aaron. Noong nasa Earth ako dati, pumunta ako doon sa No Man's Land. That time, feeling ko dead zone na, pero compared sa scene ng Demon Land, alam ko na ang maliliit na mangkukulam ay nakakakita ng mga dakilang mangkukulam. Daan ng Ivory. Tumanggo si Aaron. Kung mayroong isang tunay na kahulugan ng tigang na lupain, kung gayon ito ang dapat na perpektong interpretasyon sa tunay na kahulugan. Sa nakapaligid na tanawin, hindi lahat ng bagay ay ipinanganak. Upang ilagay ito sa isang pangit na paraan, ang lugar na ito ay maaaring walang microorganism. Parang alam ng buwan na Aaron. Isang kulay abong lugar, walang iba kundi bato at bundok na lupa. Dito ba talaga? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya pinapunta sa ganyang lugar, Ivory. Sa totoo lang hindi alam ni Aaron, pero dahil dragon siya, naniniwala si Aaron sa kanya, kaya kahit medyo walang Diyos si Aaron sa kasalukuyan,
pinili pa rin niyang kumagat ang kanyang mga ngipin at pumunta sa kaibuturan ng kamatayan. Lumipas ang isa pang oras. Nang makumpirma ni Ivory na dumating sila sa gitna ng bundok, huminto sa wakas ang Aaron. Wala sa lugar na ito, 3,000. Si Ivory ay kamandat sa paligid at lubos na nadismaya. Wala naman talaga. May sinabi ba siyang iconic o nakahanap ng isang tao? Umiling si Aaron, wala siyang sinabi, hayaan mo lang akong pumunta sa lugar na ito. Ang problema ay, sinubukan ni Ivory na huminto sa pagsasalita, walang anuman sa lugar na ito, ano ang kahalagahan ng pagpunta lamang dito nang walang layunin, hayaan mo akong tingnan. Bumagsak ang mga salita ni Han Sanchen, bahagyang gumalaw ang kanyang kamay, diretsyong idinilat ang makalangit na mata, pagkatapos ay inilibot ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid biglang, nang si Aaron ay nagwalis ng isa, ang kanyang mga mata ay nanatili sa gitna, sa ilalim ng mga mata ng langit, mahina niyang nakita na may naglalabas ng mahinang pulang ilaw sa ilalim ng lupa. Pumunta ka, hilahin sina Ivory at Aaron na direktang tumalon at sumisid. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!